Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Mga kaibigan, pasensya na, no? Medyo may ano lang tayo, hinahabol tayo sandali. Ang mga balita po natin ngayon, mga kaibigan, na bukas pa matutunghayan ng iba sa mga pahayagan. Naghamon daw itong si Go. Sibong, sumbong, labas tumbong. Hinamon si Vice President Leni Robredo na magpabakuna para daw ika nga mahikayat ang publiko na magtiwala sa bakuna. Lockdown na po sa Beijing, mga kaibigan, dahil po sa COVID-19 outbreak. Ha 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 ha. Sinubak Pamor, ha? Ito po, meron ng warrant of arrest ang animal na si Peter Advincula na nagpakilalang siya raw si Bikoy at nagturo ng ika nga nagdamay ito ng kung sino-sinong tao. Nakapagtataka lamang bakit hindi kasama yung nag-upload ng video. Magkano? May warrant of arrest ang tarantado sa kasong perjury. Yung po namang dating aide ni dating Senate President Juan Ponce Enrile, natatandaan ba ninyo si Gigi Reyes? Aba, siya po ay humihiling na mapalaya matapos ang mahigit 6 na taong pagkabilanggo dahil po sa pork barrel scam. Yan yung mga balita na hindi natin napasadahan kagabi. Tsaka itong nangyari pong desisyon, sa isang dating Pangulo ng South Korea. Inapirme. Mga kaibigan, tawag dito, kinatigan ng Korte Suprema nila yung yung hatol na pagkabilanggo sa dati nilang Pangulo. Dito sa Pilipinas, wala. Takot lang na Supreme Court dito. Bagay, yung conviction ni Erap, natatandaan ninyo, di ba? Hindi naman dumaan sa Korte Suprema yun Naging pinal yun dahil sa desisyon ng Sandigan Bayan matapos tumanggi si Erap na gamitin ang kanyang pribileyo na maiapila ito sa Korte Suprema. Pero hindi pa natin napapatunayan ang ika nga po katarungan sa Korte Suprema pagdating sa mga presidente ng Pilipinas. Kung yung presidente convicted sa kaso o hindi. Dahil lang yun sa sa ini-waive ni Erap yung kanyang karapatan, di ba, na makaapila sa Korte Suprema yung hatol sa kanya ng Sandigan Bayan. Kaya naging pinal yung kasong yun. Magandang pag-usapan niyang Korye. Sapagkat sa Korea, marami ng presidente dyan ang nabilanggo. Kaya nakita ninyo, umunlad ang bansang South Korea.
Dahil ang batas ginamit nila laban sa malalaki. Hanggang ngayon, ginagamit nila ito laban sa mga makapangyarihan at mga maimpluwensya. Hindi tulad dito. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito ang sabi ho ni sumbong-sumbong, labas tumbong, mga kaibigan. Bay, akalain ninyo, hinahamon niya si Vice President Leni Robredo na magpabakuna raw laban sa 2019 novel coronavirus disease, upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa bakuna. Hindi naman ho, mga kaibigan, walang tiwala ang tao sa bakuna per se. Doon ho sa nakaw, doon po sa mananakaw na regardless kung ang bakuna ay mapanganib o hindi. Di ho ba, mga kaibigan? Walang, kung yung Pfizer nga na merong mga clinical trials nakapasa, doon sa mga trials, mga pagsubok, mga kaibigan. Ang daming napapabalitang namamatay na mga senior citizen sa iba't ibang bansa, na matapos po silang mabakunahan ng produkto ng Pfizer. O ngayon, di lalo itong Sinovac, na wala naman pong pruweba, di ba? Na naipakita na ganap itong nakapasa sa mga trials, kulang, mga kaibigan, gasino pa yan? Katunayan ayan lockdown ngayon sa isang sa capital city ng China. Hindi ba? Mga kaibigan, ni-lockdown nila. Bakit? Dahil tumaas na naman ang kaso ng COVID. Samantalang sila unang nagkabakuna. Hindi ba? Sila ang unang gumamit ng sarili nilang bakuna sa mga mamamayan nila. Hanggang sa mga mamamayan nila na nasa ibang bansa. Tulad dito sa Pilipinas, yung mga nagsisipag trabaho ng illegal sa mga pogo. Ayon dito kay Go, mga kaibigan, si Vice President Robredo daw, pwedeng sumabay sa kanya. Sino ka ba? Mga kaibigan, ang hirap sa mga taong ito. Nanghihiram gumagamit Di ba? Isa lang ang binoto dyan sa inyo. Yung amo ninyo, si Presidente Digong nyo, na ayaw ninyong maging presidente ng iba. Di ba? Mga kaibigan, kung makaasta ito, yung panalo ninyo sa Senado, bagay, kaya yan totoong nanalo, kaya hindi nanalo. Siyempre, yung proseso ng legalidad, hawak nila kahit na binabayaran lang ang COMELEC. Di ho ba? Sino ba kayo kung tutusin? Si Vice President Leni Robredo, duly elected, duly constituted, authority, mga kaibigan. Sumabay daw, pwedeng sumabay sa kanya at saka kay Presidente Digong nyo, para ipakita sa mga Pilipino na gagana yung bakuna, especially dahil sa marami ang mga nababahala sa bisa ng bakuna at mga side effect. Sabi ni Go, lakas ng loob nito, kala mo kung sinong makaasta. Mga kaibigan, ito yung bumaboy sa sa separation ng ng dalawang branch ng gobyerno natin
nandun sa Senado, pero laging nakikialam sa executive, ha, mga kaibigan. Ano tawag mo dyan? Hindi ba yan abuso de kumpiyansa? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Kung makapagsalita sabi pagkatapos ni Pangulong Duterte or sabay, ikaw naman, BP, Leni Robredo, ang magpaturok. Ha? Paturok din. Ipakita mo rin sa sabay-sabay tayo. Ba? Sino ka makikisabay? Di ba? Panaginip mo lang yun, Bongo. Kung managinip to, technicolor din Mga kaibigan, lintik din ang ambisyon nito Hindi naman yung bakuna dyan Kaya kayo ika nga Kaya ang taong bayan na wala ng tiwala dyan, ang iniisip ng taong bayan, hindi naman sa lahat ng bakuna Di ba? Kaya lang, lahat naman ng bakuna, yan talagang hindi pa walang garantya na hindi magkakaroon ng masamang epekto. Lahat yan, lahat. Ang pinagtatalunan ngayon, bakit pinagpipilitan ninyo ang China? Number 1. Pagkatapos, kaya pala pinagpipilitan, natuklasan. Merong malaking pagtatangka, na yaan ay i-overprice. Pinalalabas pa nga nila ngayon meron daw 500,000 bakuna ang iaabuloy. Abuloy lang ng China sa Pilipinas. Donasyon mga kaibigan yan bang iaabuloy na yan wala pa dito o matagal nang nandito? Di ba? Marami nang nabakunahan yan baka yan yung sinasabi ninyong iaabuloy ng China na matagal nang dumating dito sa Pilipinas, inismagel, illegal na ipinasok dito sa ating bansa. Una matagal nang sinabi ni Vice President Leni Robredo na siya ay nakahandang magpabakuna oras na oras na yan maging available na dito sa Pilipinas. Pero yung tinutukoy niya, yung legal na bakuna. Illegal yung bakunang pinipilit niyo di ba? Unang-una, wala namang walang permiso yan ng FDA. Diyan nga nabuko lahat Di ba? Ang ikinagagalit dito ng publiko, kung bakit yung bakuna ng China, kahit na walang garantya, hindi pa siya pasado sa pamantayan, mga kaibigan, bakit pinagpipilitan yung diyang kumuha? Pagkatapos may overpricing. Hindi ba? Yun ang issue dyan. Kaya nabahala ang publiko sapagkat nakita ng publiko na wala kayong keber. Wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng mga mamamayang Pilipino. Kung yan may panganib o walang panganib. Ang una ninyong pinahalagaan magkano ang kikitain. Yun ang issue. Palibasa, sabit po yung bakuna nila, mga kaibigan, tad-tad ng kontrobersya. Ngayon, nagdadamay sila ng tao. Kinakaladkad na naman nila itong si Vice President Leni Robredo dyan sa isyong mabantot ng Sinovac. Mga kaibigan, ang baho ng issue na yan Katunayan, kayo-kayo na nga
nagbabanatan na kayo eh. Di ba? Oh, mga kaibigan, iba-iba na sinasabi ninyo dahil magkakaalyado. Yung mga kaalyado ninyo sa Senado, iba na sinasabi pagdating dyan eh. Oh, kaalyado nyo yun. Di ba? Oh, pero kasi nabuko. Ngayon, kaya gusto nila dahil mabaho sila, gusto nila kalad ka rin yung iba. Ha, para ika nga po, walang pagpilian ng tao kundi sila rin. Pagdating ng eleksyon. Pilit nilang ginagamit si Vice President Robredo na deodorizer. Kumbaga sa kilikili nilang mabantot, mga kaibigan, gusto nila, gamitin nilang deodorant para sila bumango. Si Vice President Leni Robredo, mga kaibigan. Yun ang masama eh. Hamon? Ba't ka naman maghahamon? Hindi ka ba bakla? Ang nag-aamon sa babae, bakla. Oh, mga kaibigan, di ba? Nagsalita na po ang ating Pangulo. Ano sa amin kung nagsalita na yan? Ano ba sinasabi niyan? Di ba? Marami na nga sinalita yan, puro hindi totoo eh. Oh, willing naman po siyang mauna. No? Bakit? Sinong mag-aakala na kayo hindi pa nabakunahan, pati yan si digong nyo? Di ba? Oh, meron ba nakakaalam sa amin? Siyempre, lihim. Di ba sabi pa nga ililihim daw. Ginagawa ng ng issue yung pagpabakuna niya para doon lang mapunta usapan. Wala na doon sa issue ng corruption, di ba? Ililipat nila para, dito natin pag-usapan, magpapabakuna pala eh. Magpapabakuna na tila hindi, na tila magpapabakuna, mga kaibigan. Pabago-bago ng isip. Kaya po, ang sinasabi dito ni Bad Elico Yucutsuriano, pagpapabago-bago raw. Kontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Ulitin ko lang tawag ni Bad Elico Yucutsuriano, pagpabago-bago raw ang sinasabi, Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Hindi na tayo nagsabi niyan, mga kaibigan. Di ho ba? Nagsalita na raw ang ating Pangulo. Huwag mo na kami isama kasi mga walang hiya naman yung pangkat nyo eh. Yung pangkat nyo, ayaw nila na maging presidente ng iba yan. Si digong nyo. Diba? Swapang. Ani namin yan, di swapangin nyo. Diba? Pero pagka sinabi mong Pangulo, namin dapat. Diba? Ayon sa Pangulo namin, yan. Willing naman po siyang mauna, no? Importante po dito to gain the confidence. Wala nga confidence eh. Ang mga Pilipino eh. Diba? Sino ba nakipag-transaction dyan? Si BP Robredo ba? Kayo nakipag-transaction dyan eh. Tapos ngayon, isasama ninyo. Diba? Sasali mo sa usapan. Kailan siya magpapabakuna? Hindi siya magpabakuna. Magpabakuna siya. Ala na kayong pakialam doon kasi hindi naman siya kasali sa issue eh. At saka unang-una, sinabi na nga niya eh. Magpapabakuna siya eh, di ba? Ba't kailangang mga ladkad kayo? Kayo na lang ang mag-usap-usap, di ba? Huwag na kayong magdamay. Pagsabit kayo, Pangulo natin. Mga kaibigan, pagkikita, sino ba kikita dyan? Kayo kikita dyan, dadamay niyo si Leni Robredo dyan. Yan ang hirap eh, mga kaibigan eh. Pagkikita, sila yun eh. Di ba? Kayo yun nandyan eh. Kayo yung pinagsususpechahan dyan na yung bakuna, walang pakundangan, yung gawa ng China, ang gusto ninyo talaga. At mahal ha? May overpricing. Kung hindi nabuko, ngayon sasabihin, less than 700. May presyo na pala eh. Ba't di mo pa sabihin? Sinabi mo, less than 700. Sinabi nyo na. Tapos sa inyo pa sabihin kung magkano talaga. Ang dami nyo Ang dami ninyo cheche bureche.
Di ba? Oh. Kaya sabi ko kay Secretary Duque, Secretary Galvez, hindi kami interesado unang-una, alam mo, kung makapagsalita ka, para bang ikaw yung ibinotong presidente. Hindi namin matanggap yun. Nakakainsulto sa amin yung sino ka ba? Wala namang ganyang administrasyon Kahit sa mga nakaraan na nag-a-assume ng akala mo kung sino. Yung konting, yung mabigyan ka ng kapangyarihan, napakasama, di ba? Inaabuso, abusado. Yan yung sinasabi ng iba Alin, yung Pilipino? Bagay, hindi naman Pilipino ito 50% Pilipino, di ba? Oh, go nga GO, mga kaibigan. Oh, pakita nyo na mapagkakatiwalaan yung vaccine na binili nyo. Ang ating Pangulo naman, willing siyang magpa-vaccine para kunin po ang kumpiyansa. Kaya sabi ko, kailangan nating ipaintindi sa Pilipino na dapat po pagkatiwalaan itong vaccine na ating binili. Ang dami-dami yung nagsasalita. Hindi naman ikaw yung vaccine czar. E di pa ubaya mo rin sa, double face, ha? Halimbawa, katulad ngayon sa Senado, nag-iimbestiga. Ano yan? Magsasalita ka bilang isang mambabatas, magsasalita ka rin, sasagot ka rin bilang isang nasa executive. Anong katarantaduhan yun? Di ba? Kung makapagsalita ka ba't pa kayo nagtalaga ng SAR? Ikaw rin pala magsasabi. Di ba? Ba't ba pinag-a-appoint nyo pa yung mga IATF nyo yan? Yan sila Galvez na yan. Ikaw rin pala magsasabi sa kanila. Di ba? Ba't ba masyado kayong pakialamero Lahat na lang kayo. Pagkasabit na nangangaladkad ng ibang tao, nagdadamay na, ha? O kahit wala namang kinalaman yung si Vice President Robredo doon sa bilihan ng bakuna, di ba? Mga kaibigan, kayo magpaliwanag. Ang burden of proof wala kay Vice President Robredo, nasa inyo. Kasi kayo ang under question. Di ba? Bakit? Puro bakit Bakit China? Bakit gawa China? Bakit overpriced? Di ba? Yan ang sagutin nyo. Nasa inyo ang burden of proof. Kasi kayo yung, katulad niyan, ikaw nagsasalita ka ngayon. Di paliwanag mo yun. Di ba? Para magtiwala ang tao. Paano mong kukumbinsihin ang publiko na yan ay hindi nyo binibili dahil sa may kickback kayo? Di ba? Kundi para yan sa ikabubuti ng tao. Kumbinsihin mo. Paano mong kukumbinsihin kung hindi naman pasado yan? Sa hinihinging standard. Mga kaibigan. Pandaigdig na standard. Talagang Pfizer pumalpak sila di ba? Siguro, katulad din ng ibang bakuna. Di ba? Hindi pa natin alam ngayon. Marami namang iba dyan Katunayan yung mga LGU at yung ibang mga private sector o nasa private sector, hindi naman sa Pfizer kumuha Di ba? Ito nga, meron ngayon yung isang bilyonaryo dito na nagpipinance din ng mga presidente, ng mga politiko, oligarch din. Di ba umo-order sa Moderna? Mga kaibigan, hindi naman sa Pfizer Mga kaibigan, tapos walang umo-order nung may gusto nyo Di ba? Walang may kumukuha doon sa may gusto nyo. Pagkatapos nung mabuko na may overpricing, hindi tayo nagsabi nito Ang mga nagsabi nito, senador.
Di ba yan sila ang gara? Yung figure na 3,600 plus, galing yung kay Kwan, kay Anggara. Hindi tayo. Di ba? Ang sa atin, nagtatanong tayo, nag-uusisa tayo. Bakit China kuha bakuna? Mahal presyo. Indonesia, 600 plus lang bili. Kayo, 3,600 plus bili. O, bakit? O, tapos sabi ni Galvez, nung wala na 700, ano raw? Less than 700. Sasabihin mo lang na magkano yung exact amount, di mo pa masabi. Tapos i-invoke mo yung confidentiality na wala naman dapat maging confidential sapagkat alam na sa buong mundo. Dahil ang lahat ng mga bansa sa sa mundo wala namang nag-i-invoke ng ganyang confidentiality, kaya transparent sila sa halaga ng bakuna, mga kaibigan. Dito lang yan eh. Kayo lang ang nagsasabi niya, nag-i-invoke ng confidentiality sa amount ng bakuna. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Katulad niya, no, ito hong sa Beijing, nagpatupad na po ng lockdown. Ito'y kapitolyo ng China ito, Beijing. Meron daw pong 1.6 million residents ang hindi papayagan na makaalis ng Beijing. Pagkatapos ng mga natuklasang kaso ng COVID, yan po mga kaibigan, 7 kaso ang napaulat, kasama na ang 6 sa Southern Daxing District. Kaya lahat itong 1.6 million na residente ng Daxing, katunog din ng vaccine, must not leave Beijing. Di raw maaaring lumabas ng Beijing unless they have received special permission, kung walang natanggap na permission o permiso mula sa mga otoridad at sila ay tested negative for COVID-19 in the past 3 days. Yan daw po, Kung wala ka niyan, wala ka maipapakitang ikaw ay nagnegatibo ka sa testing sa nakalipas na 3 araw, hindi ka pwedeng lumabas diyan. Anong sasabihin ninyo ngayon? Di magpabakuna kayo, wala namang umaawat sa inyo eh. Pero kaya lang, huwag niyong ipipilit, huwag niyong aalisan ng choice o ng pagpipilian ang taong gustong magpabakuna kung ano ang dapat na ibakuna sa kanya. Yun ang issue dito eh. Di ba? Bukod pa yung mga overpricing na yan, mga kaibigan. Ang issue dito, yung kalayaan ng tao. Di ba? Ba't sino ba kayo para pati yung buhay ng tao na? Kaya nakita ninyo, grabe na, mga kaibigan. Magtataka pa ba kayo dyan yung mga kinansila nilang mga kasunduan sa University of the Philippines? Nagbabanta pa, pati raw yung ibang eskwela. Hindi magbanta kayo. Total naman wala namang, ang dami na ninyong nilabag na kwan dito na provision sa saligang batas simula nung manungkulan mga kaibigan, mga paglabag sa konstitusyon, paglabag sa batas. Hindi na bago yun, di ba? Kaya lang, nakakamangha. Kasi ang tigas ng muka nagagawa ninyo yan. Di ba? Alam ninyong ang dahilan sa pagkansilay, pananakot. Yan ang terorismo
Dapat, sabi nga nung kaibigan natin si Tis Dasio, mga kaibigan, ang kalaban ng Estado, wala sa eskwela, wala sa mga paaralan, sa universidad. Ang kalaban ng Estado nandun, sa West Philippine Sea. Kaya doon dapat magbanta itong si Secretary Delpin Lorenzana na kansilahin mo ang anumang kasunduan na pinasok nyo sa China. Yan nga lang mga pinayagan ninyo eh. Tapos yung eskwela ng mga bata, gusto ninyo kansilahin yung kasunduan doon na huwag kayong mag-terrorize doon sa mga paaralan. Huwag kayong magdadala ng mga pulis doon para matakot yung mga tao ron ng mga militar. Bakit sa China di nyo magawa yan? Mga damuho kayo. Welcome na welcome pa pati sa headquarters ng Armed Forces of the Philippines. Eto, pinagbabawal na rin. Tingnan niyo ito, kaya natin binabasa ito sa China. Wala naman tayong pakialam dyan eh. Ang concern natin, yung bakunan yung pinagmamalaki, kinakantsawan nyo yung Pfizer, di ba? Mga nainiksyonan, mga senior citizen. Ibig sabihin lang noon, yung mga nangyayari o natatalang ulat na yan, kung ang mga senior citizen, yung mga nakatatanda na, merong mga komplikasyon sa katawan, may karamdaman, delikado na silang mabakunahan. Di ba? Yun ang ibig sabihin nun eh. Kasi, ang napaparehistrong insidente, puro yung mga may dati na sakit eh. May history, di ba? May puso, o may high blood, may kung ano-ano, may diabetes, hindi pwede. Yun lang ang napapatunayan doon. Di ba? Dito walang binabanggit na edad eh. Di ba? Dito sa pagtaas na naman ng kaya naging dahilan para sila mag-lockdown sa Beijing. Nabakunahan na sila, di ba? Mga kaibigan, di mas masahol ito. Ibig sabihin nung binabanggit ni Presidente Digong nyo, sinisiraan nila para masira yung kumpiyansa ng tao sa ibang gamot. At walang pagpilian kundi itong bakunang ng China na gusto nilang ipagmalaki, mga kaibigan. Di ho ba? Bawal na rin magtipon ng mga 5 tao o higit sa 50 tao pala dito sa Daxing District na ito. Pati na yung mga kasal, dapat pagkakasal, yung mga wedding gatherings para sa mga kasalan, pinapagpaliban na. Bawal na muna magkasal, pati mga pagbuburol, pinasimple na lang daw. Ipinag-utos din nila na lahat ng kindergarten, primary and secondary students, elementary tsaka high school, sa bahay na lang mag-aral. Na sila, kulong na naman sila. At itong residents of 5 Daxing neighborhoods where the cases were detected were ordered to remain indoors. Wala makalalabas ng bahay. Kasama daw itong isang lungsod, 2 airport dyan sa Daxing City, na sasara. Mga kaibigan, China has largely brought the virus under control, even as the rest of the world struggles with mounting deaths and overburdened hospitals. Kasi nga, sa kanila nagsimula yan, mga kaibigan. Doon nagsimulang kumalat yan sa Wuhan, China. Sila rin na naka-imbento una ng bakuna. Di ba? Kaya nga
una na sila pati yung mga military nila na nabakuna na. No, magtaka nga kayo dito, yung mga nagtatrabaho sa Pogo, yung nagkalat na inchik dito, walang takot Sila naglalabasan, di ba, mga Pilipino nakakulong sa bahay? Pero sila, makikita mo, nasa lansangan mga kaibigan Bakit? Kasi maaga silang nabakunahan. Tayo rin na nagbalita, di ba, na merong balitang nabibili yan sa Chinatown. Yung bakuna na napakamahal. Nung nakaraang taon, di ba? October, November, sinasabi na natin yan. Mga kaibigan na nagkakaroon, di ba, ito si Mayor Isko Moreno pa nga hindi na naman nagkatotoo yung sinabi, pinaimbestigahan. Tapos wala nang follow-up. Katulad din ng mga inchik na sinabi niya, ipapadeport niya. Wala na rin balita kung na-deport o hindi. Yung inchik na nagbebenta rin ng mga cosmetic naman dyan sa Binondo na nilagay nila Philippines, province of China, mga kaibigan. Sipin ninyo yan. Talagang tahasang pambabastos na, pambababoy na sa mga Pilipino. Tapos si Isko Moreno, padideport daw. Ba't hindi naman na-deport? Di ba? Tsaka yung sinasabing, matagal na yun Yung bakuna dyan sa Binondo Mga kaibigan bakit hindi naman nahuli yung mga nagbebenta niyang bakuna? Di ba? Kasabwat pa yung FDA Hindi raw totoo Hindi raw totoo, mga kaibigan. Nagawa lang hiya Di ba? Kaya ito sinasabi ni Bongo, nahahamunin pa si Vice President Leni Robredo. Tigil mo na yan. Huwag na kayo magdamay sa kalokohan nyo. Tandaan ninyo, ang burden of proof nasa inyo lagi. Kasi kayo ang nagduduldul niyan sa mamamayan Di ba? Kayo ang sapilitang maaga pa lang kung ano na kayo nakapag-desisyon na kayo sa China Di ba? Nito lang mga nagtatanong, pwede pa bang kansilahin? Sinasabi nyo, pwede, pero tuloy di ba? Sinasabi nila ngayon, meron daw 500,000 na, kahit palibre yan Di ba? Hindi yun ang usapan Ang usapan, yan ba mga gamot na yan, di ba? Merong tuntunin ng gobyerno na bago nyo ipasok dito yan, kailangan legal ninyong ipapasok dito, legal din kayong bibigyan ng otorisasyon ng gobyerno. Kaso hindi Hindi ba? Lagi ninyong inililihis yung issue sa katotohanan Yung nilalayo ninyo dahil talagang talagang desidido na Kumbaga, sa kasabihan ng araw pa, yari na ang komida China. Hindi ho ba, mga kaibigan? Huwag na kayo magdamay ng ibang tao. Ang burden of proof, kahit sa hukuman, di ba ganon? Yung burden of proof na sinasabi, yung para patunayan mo ang isang bagay, nasa inyo yun Una kayo sangkot dyan kita mo ikaw nga nagsasalita ngayon Naghahamong ka pa Nagpapasikat ka gusto mo yung masalinang ka nung popularidad ni Vice President Leni Robredo Hindi na ba kayo nahihiya? Kahit paggambingin kayo, wala ka sakaling kinga nun. Di ba? Kwan yun Vice President yun Wala namang kalokohan yun Hindi pa naman nasabit sa kalokohan yun Kayo lang at saka dito, sa totohanan lang, nasabi naman natin kagabi Sagutin nyo itong tanong. Ano bang transaksyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? Yan tanong natin.
ang hindi nabahiran ng korupsyon. Aber? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ito walang yan na walang yan tao. Siguro gawa rin. Ito ko ngayon may paniwala na ito'y gawa rin ng administrasyon eh. Ito ba si Bicoy? Natatandaan ninyo? Yung uploaded video na in-upload ng isang nagngangalang Rodel Jaime na natuklasan natin, ito hindi binabanggit sa balita, pero tayo binabanggit natin dahil natuklasan natin na itong Rodel Jaime ay hindi lamang basta karaniwang miyembro ng ang dating daan. Kung hindi, ayon sa natanggap nating mga impormasyon, ito raw Rodel Jaime na ito. Ito yung uploader, siya yung may-ari ng YouTube account na ginamit doon sa pag-upload ng video ni Bicoy na ang sabi niya, binayaran daw siya. Ito kwento Ito ang pagka-inanalisa ninyo. Ito nga yung si Bicoy, yung gumanap doon na taong siya raw yun. Lumutang siya. Ako niya siya yung nakatalukbong, di ba doon sa video, nakatalukbong yung animal na yan, di ba? Hindi mo naman makikita mukha. Ni yung boses niyan, hindi mo alam kung yung nagsasalita at saka siya, pareho ng boses. Wala namang voice analyzer na ipinresenta Ako naniniwala, ito theory ko ito. Kasi napagalaman nga natin na yung Rodel Jaime ay miyembro ni Bad Eli Cuyucut Soriano. Number 2, yung pinakita ron na sinasabi nitong Bicoy na nagsasangkot kay Bongo tsaka doon sa anak ni Presidente Digongyo sa kanilang pamilya sa droga. Di ba? May tato si Bongo, di ba? Yun video clip sa isang basketball event. Sino ang sponsor? Ang sponsor, Dating Daan Station, UNTV. Kaya makikita ninyo, nung ito'y inilabas ng ibang network, merong credit, na yung video clip ay galing sa UNTV. Di ba ho? Dating Daan yan. Ibig sabihin, yung video clip na yun, kinuha lang ng malalaking network na naglabas ng balita na yan. Pero yun ay pag-aari ng UNTV at yun ay exclusive na kuha nila doon sa event ng basketball na may tato si Bongo. Di ba? Sila ang sponsor ng mga nagsusuhol sila sa gobyerno Ito yan. Bakit nila ginawa yan? Magtaka kayo hindi nakasuhan yung Rodel Jaime, siya ang unang dinampot dito ng mga otoridad. Pero iniwasan ng mga otoridad na siya ay makasuhan. Ano natuklasan natin later on nung tayo mag-background check dito sa sino ba itong Rodel Jaime na ito? Natuklasan natin sa mga Facebook account niya na siya nung panahon ng kampanya sa presidential election, dilawan sila, mga kaibigan. Meron pa nga mga litrato kasama si Vice President Leni Robredo paano mo sasabihin sa administrasyon yan? Yung pagdududa na yan, na pwedeng yan gawa ng administrasyon. Kasi po,
ang ikinampanya ng ang dating daan last election ay yung kandidato ng Liberal Party. Si Mar Rojas at si Vice President Leni Robredo. Natalo si Mar Rojas, mga kaibigan. At nakita nila na itong si Digongyo ay naghihigante, pinagmamalupitan yung kalaban sa politika, binibinggansa ng pangkat ng administrasyon tsaka nung kanilang mga supporter. Kaya nga tawag nila dilawan. So ano ginawa nitong dating daan? Ang ginawa nila, kailangan nilang dumikit sa administrasyon. Kaya sila tumataya sa politika sapagkat yung leader nila wanted dito sa Pilipinas. At matagal nang may kaso. Kaya nga siya tumakbo para magtago. Nandun ngayon sa Brazil hanggang ngayon. Ang tagal na nagtatago sa bansang Brazil, mga kaibigan. At matagal na rin na gusto makauwi dito. Nilalakad nila yan. Ngayon, para nila malakad yan, kung ano-anong pagsisip-sip sa kasalukuyang administrasyon, bumalimbing sila. Marami silang gustong pabor na makuha, pangunahin na dyan. Yung makabalik dito sa bansa na hindi mabibilanggo, itong si Bad Eli Cuyucot, rapist Soriano. Yan ang dahilan. Bakit sila bumalimbing? Kaya lahat ng mga sangay ng administrasyon ng gobyerno sa kasalukuyang administrasyon, binobola nila. At kinukurap nila. Number 1, yung Philippine National Police. Noong si Bato pa nakaupo, nagbigay sila nun kung ilang milyon Umabot sa 9 million ang naibigay nilang pera. Iniabot nila, ang laki pa nga nung cheque, yung pinakikitang cheque. Inaabot nila kay Bato. Para saan yun? Yun nga, pa-account ninyo kung saan dinala ni Bato yung perang yun. Hindi ba yun dapat pumasok sa pondo ng PNP? Dahil donasyon yun, saan napunta yun? At inabot ni Albayalde. Noong si Albayalde na ang pumalit, nagbigay na naman ng mas maliit na halaga ang itong si pamangkin ni Eli Cuyucot Soriano na si Daniel Rason ng pera sa PNP. Bakit? Sapagkat gusto nilang makapasok sa administrasyon ni Digongyo. Ito pa isang balita. Yung si Daniel Rason nagpapa-appoint para ma-recommenda ni Bato at saka ng ibang opisyal ng gobyerno. Gusto ma-appoint na ambassador. Mga kaibigan, bakit nila gustong ma-appoint na ambassador si Daniel Rason? Para magamit nilang proteksyon kay Eli Cuyucot Soriano. Para magamit nila yung diplomatic immunity. Siyempre, pwede siyang mag-appoint, di ba? Kung ambassador siya. Mga kaibigan, yung ambassador na titulo lang. Wala ka namang bansang kakatawanin. Hindi niya nakuha yun mga kaibigan kaya sila nagbibigay ng pera. Tsaka, nag-i-sponsor, may premyo
nagpapa-basketball sila sa interagency ito, sa gobyerno, pati PNP, AFP, binobola nila, ang laki ng premyo, ginagastos, na kinukuha nila sa abuloy ng nanirarakit na hinuhut-hut na abuloy ni Soriano sa kanya mga miyembro. Mga kaibigan, pinamimigay para makakuha ng pwesto, pero nabigo, hindi niya nakuha yung pwesto. Pagkatapos, noong una, ayan nga, ginamit nilang paraan yan para sila, makapasok at makuha nila yung gusto nila mangyari na si Eli Soriano makabalik sa bansa na hindi makukulong. Pwede ba yung wanted yan? Korte Suprema nagdesisyon yan eh. Nagdeklarang fugitive siya eh. Mga kaibigan eh. So, kailangan Korte Suprema rin magbago niyan. Mga kaibigan. Pero gusto nilang paraanin sa impluensya sa pamamagitan ng corruption. Pa-account nyo kay Bato yung binigay, tsaka kay General Albayalde. Saan nyo dinala? Na ayon sa kay Daniel Rason, donasyon sa PNP. Sige nga. Mga kaibigan, dapat kung donasyon sa PNP, kasama sa pondo ng PNP. Pumasok ba ito? Meron ba kayong record na may papakitang yan ipinasok sa pondo ng Philippine National Police at hindi napunta sa bulsa ni Bato tsaka nung si Albayalde? Yun ang dahilan. Bumalimbing sila, mga kaibigan. Di ba? Para makakuha ng pabor. Walang iya talaga. Di ba? Mga kaibigan? Kaya magtaka kayo kung bakit hindi nakasuhan yung Rodel Jaime na siyang nag-upload ng video. Pareho sila ng krimen nun eh. Mas mabigat pa nga siya dahil siya mismo nag-upload eh. Kumbaga sa baril mo yung ginamit sa paggawa ng krimen eh. Na nakamatay eh. Responsable ka ron. Hindi ba? Bakit walang kaso yun? At siya ang unang-unang dinampot, yung Rodel Jaime na miyembro ng Ang Datindaan. Asahan ninyo, kundi ngayon, bukas makalawa, dadagsain na naman tayo ng troll ng ADD. Datindaan yan eh. Mga kaibigan eh. Ano sa akin? Ibablock lang naman kayo. Di ba? Mag-aaksaya lang kayo ng panahon. Mga kaibigan. Ang importante, ito, yung Bikoy lang. Yung Bikoy ngayon, itong walang yang ito, kaya may alam ang administrasyon. Dahil hindi kinasuhan yung yung Rodel Jaime. At itong Bikoy, kunya-kunyarian lang na may kaso. Hinahawakan nila ito para idiin yung mga kalaban sa politika. Mga kaibigan, na wala namang maipakitang basihan nito. Ibig sabihin, pakawala rin ito. At saka, makikita mo yan sa track record nitong Bikoy na ito na ang tunay na pangalan daw ay Peter Jomel Advincula. Pero siya po ay idinimanda ng perjury, pagsisinungaling ng mga miyembro ng Free Legal Assistance Group. Ito'y samahan ng mga abogado na nagkakaloob ng libreng serbisyo na kanyang isinangkot na may kinalaman daw sa tangkang pagpapabagsak kay Presidente Rodrigo Duterte. Yan ay gawa-gawa yung istoryang yan. Kunyari, sa oposisyon siya. Pero ang totoo, ginamit siya eh. May gumamit sa kanya. At ang gumamit sa kanya,
yung nasa administrasyon. Yun ang suspecha natin. Yun ang aking analysis, mga kaibigan, di ba? Nagamit sa pagbalimbing, sige, para kayo makakuha ng pwesto, ano yan senaryo ang tawag dyan Gumawa ng script mga kaibigan magtaka kayo, bakit yung Rodel Jaime nawala sa picture, nawala kaso. Di ba? Ayon po sa inisyong warrant of arrest ng Metropolitan Trial Court sa Maynila, Branch 17, meron palang bail ito o piyansa. Isinampa ang kaso sa hukuman at ang bail ay 18,000 pesos lamang. Maliit yan. Kayang-kaya nilang bayaran niya ng mga handler nila ano ito? Itong Pre-Legal Assistance Group Lawyers, ito pala, sila ano pala ito Chel Jokno. Ito yung anak ni ito, di ba? Ni Jose W. Jokno, dating senador. Si Teodoro T. Sipin mo, ito si Teodoro T. Ano ito Naging Supreme Court spokesman ito, di ba? Si Erin Tanyada, naku, naloko na. Puro mga may pangalan ito na abogado Sila nag-file ng reklamo labang kay Advincula na pinaratangan sila, na kasama daw sila sa plano. Kita mo na, kasi kaya sila nagreklamo, yung kaso na isinampa laban dito kina Jokno, Chodorte, mga membro ng Pre-Legal Assistance Group, Erin Tanyada, sinangkot sila na base sa statement nitong si Bicoy. Di ba? Base dun sa sinabi niya. Yung kaso na-dismiss Pinawalang, hindi sila isinama nang dinismiss ng korte mga kaibigan yung kaso laban sa kanila. Kaya nagsampa ngayon sila ng kasong perjury, pagsisinungaling. Gawa-gawa lang ito ni nitong si Bicoy, alias Bicoy. 11 tao lang daw, kasama si Advincula at saka si dating Senador Antonio Trillanes Deport, ang pinangalanan sa complaint ng pulis at kinasuhan ng conspiracy to commit sedition. Complaints against dozens of others. Isang, ano pala ito Dose-dose na itong itinuro nito at kinasuhan dito ng pulis, kasama na itong plug lawyers, na-dismiss. Kaya siya kinasuhan ngayon. At sumampa ang kaso, may warrant of arrest ito, mga kaibigan, sa kasong perjury. Ayan po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Hinihiling naman itong dating Chief of Staff ni dating Senator Juan Ponce Enrile na si Gigi Reyes, Jessica Lucila Gigi Reyes, na kinasuhan po sa multi-billion peso pork barrel scam, na siya'y palayain,
makalipas ang 6 na taon na pagkabilanggo. Ayon dito sa kanyang abogado, ang veteranong abogado na si Estelito Mendoza, sa kanyang petisyon for habeas corpus sa Korte Suprema, at ang kanilang iniimbok na due process at yung karapatan to speedy trial. Ito malamang mapawalang sala ito, hindi dahil sa wala siyang kasalanan. Kung hindi, patatagalin yung kaso. Natatandaan niyo ba nangyari ito? Nangyari ito sa panahon ni Silito Lapid, di ba? Silito Lapid inabsuelto ng Sandigan Bayan mga kaibigan, dahil sa matagal yung inabot yung kaso, inimbok nila yung right to speedy trial. Nalabag daw yun. Nalabag yung karapatan sa due process ng right to speedy trial. Kaya, hindi dahil sa wala silang kasalanan. Di ang gagawin na lang ng korte ngayon, patatagalin yung kaso for a certain period. Si Lito Lapid niya, hindi pa nakulong di ba? Ito, nakakulong to. Di lalo na ito, mga kaibigan, mapapalaya rin, at sila ay mapapalaya hindi dahil sa wala silang kasalanan, kung hindi dahil sa pinatagal ng hukuman yung kanilang kaso. Sa pagkakaalam natin, ilang beses na itong naghain ng mga petisyon. Naunang petisyon na mapalaya siya, si Gigi Reyes, kasi mamahalin ng abogado. Di ba? Mga kaibigan, may abogado na mahal ang bayad. So pwedeng alam niyo naman ang abogado rito, yung mga may pangalan na abogado, hindi naman minsan sa galing nila ng kanilang mga argumento o ano paman na ipapanalo kaso, kundi paborito sila ng hukuman. Hindi natin alam kung bakit. Under our laws and those of other civilized nations who respect human rights, human rights daw. Nung ninanakaw yung pera ng taong bayan, di ba human rights violation yun? Di ba? Ang iniimbok nila rito, human rights, mga kaibigan. Pero pag nagnanakaw sila sa pondo ng taong bayan, hindi ba yun ano yun? Katumbas din ng human rights yun. Di ba? Ninanakaw mo yung pera ng taong bayan, di nilalabag mo yung kanilang human rights, di ba? Nagbayad sila ng buwis, tapos nanakawin. Iba human rights din yun. Ba't di nila naisip yun? Paano yung human rights ng marami niyang ninakaw as against sa kanyang mag-isa? Si Gigi, isa lang pero gusto niya yung human rights niya. Paano yung human rights na nawala yung pera? Nananakaw na pera sa taong bayan. Yung bang taong bayan, walang human rights laban sa magnanakaw? When a person has committed a criminal offense, specifically under our Constitution, pag ang tao raw ay nakagawa ng paglabag, criminal offense, specifically under sa ilalim ng Constitution daw, particularly Section 14, Article 3, he or she has the right to due process of law, and specifically, among others, to have a speedy, impartial, and public trial.
gaano ba katagal yung sinasabing speedy? Malabo naman yan eh. Oh. Ilang taon ba dapat para sabihin mong nalabag ang karapatan doon sa sinasabing speedy trial? Di ba? Ilang taon ba yon? Meron bang clause sa batas kung ilang taon? Natatandaan ko yung si Lito Lapido, yun ang ginamit na dahilan ng Sandigan Bayan. Kaya ang sabi natin noon, naku, napakasamang president nitong naging desisyon sa kaso ni Lito Lapid. Magkakasunod-sunod ang pag-absuelto rito. Yun na nga nangyari. Sipin mo, ang gagawin lang ng korte, itetenga. Pinail na sa korte. Patatagalin ng korte. Pag pinatagal ng korte na, at inaakala nilang qualified na sila na mag-invoke ng kanilang right to speedy trial, aaksyon na nila. Maghahain na ng petisyon. Tapos sasabihin oo nga, nalabag nga, kaya dismiss na kaso. Hindi mo ngayon nalaman, hindi napatunayan na nagnakaw sila. Di ba? Absuelto sila, malinis ang record nila sa batas. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sana kung walang kwentang mga kaso ito May pandarambong itong mga kaso nito Mga kaibigan Capital punishment ito Capital offense, capital punishment. Yet in the case of petitioners, she has been and continues to be under detention now for a period of 6 years, 7 months, or for 2,409 days. May exact days pa. Hindi nyo nilagay yung oras. Di ba? Para natuto kami ng mathematics. Di ba? And counting the end beyond perception. Ba? Reyes called the writ an ancient and well-established remedy. Although the petition did not say, ayon din sa report, hindi sinasabi sa petition why her detention is, as she alleged, illegal. Given the plunder charge she's facing. Yun ang sabi sa report, Magaling yung reporter Yan ang mga linya, di ba? Sabi nila kaya raw sila humihiling na mapalaya na siya, itong si Gigi Reyes, illegal daw yung pagkabilanggo sa kanya. Illegal confinement, detention. Mga kaibigan, kaya sila humihiling ng writ of habeas corpus. Pero hindi niya sinabi, ayon dito sa report, kung bakit yung kanyang detention ay naging illegal. Considering na ang kinakaharap niyang kaso, plunder case ito Talagang no bail yan Ba't ka palalayain? Di ba? Ngayon, pag pinalaya ka ng Korte Suprema, ibig sabihin, Kwarta Suprema yan. Di ba? Bakit? Kahit ano pa ang sabihin mo, yung kaso na nililitis ka, walang piyansa yun Talagang hindi ka pwedeng palayain dun hanggang hindi natatapos yung kaso mo. Di ba? At wala silang binabanggit kung paano naging illegal ang pagkakakulong sa kanya. Wala naman Walang ano yan? Di dapat ko waranto yan. Di ba? Mga kaibigan, walang basihan yung kulong. Ay, naku, sus Mariose po. Ayan mga taktika. 2. Matagal yung right to speedy trial. At saka, illegal daw yung pagkakulong. Wala na mabanggit. Paano naging illegal? Mga kaibigan. Ito yung kaso, alam nyo na ito, di ba? Yung sa pork barrel scam ito, kasabwat si, rito, di ba? Magkakasabwat sila nila Janet Napoles Lim at si
dating Senador Enrile, kaya pinayagang makalaya ng korte, hindi dahil wala siyang kasalanan. Kasama siya dyan sa kasong yan eh. Kaya siya pansamantalang pinalaya ng hukuman kahit na walang piyansa yung kaso, hindi pinapahintulutang makalaya. Ganyan din naman ginawa kay Jinggoy, di ba? Pare-pareho eh. Mga kaibigan eh. Oo. Kaya dito naman kay Enrile, kasama dyan sa kasong yan si Enrile. Mga kaibigan, humanitarian consideration daw. Kasi may sakit, matanda na, ganun. Bakit pag magnanakaw, walang walang age requirement. Pagka nahuli na, mga kaibigan, at dapat nang pagdusahan yung kaso, mga kaibigan, laban sa kanila. May age requirement na sila eh. Tapos ang tawag doon ay humanitarian consideration. Lintik ang Supreme Court Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ewan lang natin kung ano gagawin dito. Paanong ilulusot ito ng Korte Suprema? Paanong igagrant itong motion na ito na palayain nila si Gigi Reyes? Una, ang sinasabi niya kaya dapat siya mapalaya, the illegal ang detention sa kanya. Paano naging illegal yun? Di ba dapat may basihan ka? Kaya naging illegal. Dapat kung illegal yan, nung una pa lang inimbok na nila yun, hindi ngayon. Di ba? Wala eh. Kaya ka nga nakakulong eh, nasa korte na yan eh. Di ba? Enrile, kasi Enrile nirelease 2015 pa eh. Kahit na walang piyansa yan. Sa kanya petition, sabi nito si Reyes, she has been detained longer than others who similarly face plunder charges but who have been set free. Yan ang sinasabi natin. Bakit sila pinalaya? Bakit ako hindi? Mga kaibigan, ako pinakamatagal na nakakulong. Kumpara sa iba na katulad ko rin naharap sa kasong pandarambong. Pero sila'y nakakalaya. Mga kaibigan, ang kaso ni na Arroyo, si Gloria Macapagal, Revilla, si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, however, involved different circumstances. Mga kaibigan, di ba? Magkakaiba sila ng palusot eh. Yun yung circumstances. Palusot. The Sandigan Bayan in June 2018 denied Reyes bail petition. Noong 2018, naghain na ito ng petisyon na siya makapagpiyansa. No bail nga eh. Di ba? Ginawa na nga yan kay Jinggoy, tsaka kay Enrile. Mga kaibigan, nung nakaraang taon, May, nag-file din ito si Reyes ng motion para sa pansamantalang kalayaan sa Sandigan Bayan. At ang katwiran naman niya, yung potensyal o posibilidad na pagkalat daw ng COVID-19 sa detention facility. Mga kaibigan, lintik kung pwedeng idahilan yan, di lahat ng presyo palayain natin. Di ba? Dahil yung lahat naman vulnerable sa COVID nang nakakulong Pag kumalat dyan yung COVID, di ba? Dapat yun ang gawin ng korte pag pinagbigyan si Gigi. Pero, mga kaibigan, mukhang hindi rin pinagbigyan yan ng Sandigan Bayan. Ang sabi na hindi nakapagpakita na
siya ay actual or imminent threat of being infected by COVID-19. Hindi yun. Dapat ang sinabi ng Sandigan Bayan, lahat ng tao ay nasa panganib na mahawahan ng COVID-19. Di ba? Lahat ng tao eh. Buti na lang ako eh. Nagpakuwang kami, swab test, buong pamilya. Ultimong maliit na sanggol dito sa bahay namin, pinaswab test ko na. Sabay-sabay. Lahat kami, awa ng itaas. Sabi siguro na itaas, kawawa naman itong mga taong ito. Kasi doon tayo agad doon tayo agad dumulog Bago pa lang tayo magpa-swab test Humingi na tayo mga kaibigan Di ba? Tinulungan tayo. Wala naman. Kasi nga yung ubo ko, di ba? Tsaka gumaling na ako bumalik. Ngayon, pagaling na naman yung ubo ko. Wala na naman. Mga kaibigan, sipon na lang. Kaya maganda boses ko ngayon. Dahil sa sipon. Sinasabi lang natin, walang taong hindi vulnerable dyan sa COVID. Kaya kalokohan lahat na lang. Di ba si Erap naman noon, nung nakakulong, wala nang ginawa ito kundi pati yan, yung mga anak niya, si Isi Jinggoy, tsaka yung si Bong Revilla. Basta't may okasyon, lahat ng okasyon, may permit silang lumabas ng kulungan. Di ba? Di ba tawag mo ron? Yung excuse sleep sa sa pag nag-aaral ka kailangan may excuse sleep ka pag di ka papasok, di ba? Mga kaibigan, lahat na lang birthday ng nanay, binibigyan naman ng korte. Samantalang yung lahat na nakakulong doon, may nanay. Hindi naman nakakalabas, di ba? Hindi naman binibigyan ng korte yun wala yan. Naku, Sus Mariosep, illegal daw. Paano nag-illegal? Dapat sinabi mong illegal yan nung umpisa pa lang. Nakakulong ka na di ba? Matagal ka na nga dyan Hindi illegal ang pagkakulong sa'yo. Tapos walang piyansa yan kaya ka nakakulong. Di ba? Hanggang hindi natatapos. Linte, kahit na anong galing ng abogado mo, pag nauubusan din ng palusot Di ba sabi sa akin nung tinanong, kinukwento sa akin ni Attorney Alan Pagya, alam mo, nung nag-aaral kami ng batas, sabi niya kasi, madalas daw niyang marinig sa akin yung sentido común, common sense. Sabi niya, nung nag-aaral kami, tinanong namin ang professor namin kung halimbawa, di ba, ang mga abogado naubusan na kami ng gagamiting mga batas at saka yung mga president yung mga nadesisyon ng kaso, naubusan na para idepensa ang isang kaso o kaya idiin yung sino man sa kaso. Ano ang gagawin namin? Yan daw ang tanong nila naubusan na sila ng gagamitin. Ang sabi daw ng professor nila, common sense. Yun ang gagamitin mo So dito, common sense lang na hindi totoo yan. Ngayon, pagka napagbigyan ito, mga kaibigan, alam nyo na. Si Ka Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire.